brother na ito, panganalangin. Hallelujah. Manalangin sa hindi po natin Lord Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, sa gabing ito, sa oras at na kami ay nagtitipon-tipo ang bawat isa sa inyong mga at tinatanggap namin doon ang inyong mga salita sa bawat puso. Tinatanggap namin sa aming papakinggan sa inyong mga Lord, maraming salamat sa ito na ikaw ang bibigay ng pag-aaliw sa bawat na patuloy ang pupuri, patuloy nagbabago sa mundo na iniingatan mo Lord na mabot ang mga puso na magbalik sa inyong salita na patuloy Lord kami na yayakan sa inyong mga salita habang nag-bless ang Lord sa mundo na ikaw ang kapiling namin sa bago ng Lord, sa gabi ito, pinapasalamat namin bawat isa na patuloy mo kami binigyan kalutuan sa paghinga sa araw-araw namin, pag-takbay sa ibabaw ng mundo na ikaw ang nagbibigay ng pananaw sa bawat isa. Makita namin, Lord, walang iba ang mga salita at mamuhay na kapayapaan, mamumuhay na nagagalat at pupuri sa puso. Lord, sa gabi ito, papasalamat kami na ikaw bigay ng kagalakan sa bawat sa gabi ito, Lord, tulungan kami ng katawaran sa bawat isa sa amin ng bagay na kasala sa paningin, Lord, o sa salita. Ikaw na alam, humihiling kami ng katawaran. Natin alam kung bagay na nagkasala. Ikaw na alam, Lord, puso kami awat sa Lord. Lord, sa gabi ito, ikaw maguna sa bawat isa sa amin na may dalaga, may matanggap ang karunungan sa bawat isa. Nagkapin kami, Banal na Espiritu, sa gabi. Malapit na namin, pinabalik ang karunungan sa Panginoon. Amen. Tayo naman dumako sa testimony. Sino po ba? Simula tayo dumako sa special song, Brother Paul. Mga kapatid tayo na mag-prayer and worship.
tayo dumako sa song leader, Brother Sam. Tayo pangit ang puso ko dito sa tiyata. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat tungkol mo, Yahweh, ay tiyak na nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat tungkol mo, Yahweh, ay tiyak mo na mababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay titingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwin mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat tungkol mo, Yahweh, ay tiyak mo na nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat tungkol mo, Yahweh, ay tiyak mo na
Tayo dumako sa opening song. Mr. Bebeng. Tinatawagan natin si Brother Ando upang mag-offer ng prayer. Tayo na panalangin nagkalong Panginoon sa atin. Lord, na magpangyarihan sa lahat. Lord, sa oras na ito, tulong namin
salamat bawat sa amin na dito at sa bawat Panginoon sila. Patuloy mo kami binibigyan ng pamumuhay sa ibabaw ng mundo na mapayapa, na napakaganda, Lord. Kaya, Lord, magpapasalamat kami sa harapan mo, Lord, na ikaw ang gumaganap ng magandang pamamaraan sa mga buwan natin. Lord, maraming salamat sa patuloy mo kami binibigyan ng pangailangan sa bawat pang-financial at sa mundo na ikaw ang ibigay, Lord. Kaya, Lord, magpapasalamat kami sa patuloy mo binibigyan ng kalakasan. Sa gabi ito, Lord, na ikaw ang usap sa bawat isa sa amin na mabigyan ng karunungan ng bawat isa na nakikinig, ng bawat nandun sa life na patuloy silang matanggap ng isang salita. Lord, salamat at palain mo ang bawat isa sa amin. Patuloy kami na papahayag ng gandang balita mo, Lord, sa bawat mga kapatid namin na nandito sa mundo. Na sila ay mabago sa mundo. Na sila ay magsisi sa anong bagay. Nagkakasala sila, Lord. Na ikaw ang makita nila, Lord, sa mundo. Lord, sa gabi ito, ang usap ka sa bawat isa na itulong mo ang ganang Espiritu. Alam ko, Lord, na dito ka pinaparamdam mo, Lord, sa bawat isa. Ang ganang Espiritu mo, Lord, na ikaw. Lord, sa gabi ito, ikaw umusap, mamuna ka sa kakalan. Na maunawaan nila maiging ang iyong salita. Lord, sa gabi ito, ikaw bibigay salita sa mula na ito. Ito ang ating dalangin. Pinagpapatuloyan sa Panginoon Kristo. Amen. Amen. At bago tayo na makapagsalita ng tema ng aray ko.
God. Amen. Tayo ay sa gabing ito na magbibigay ng mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya tayo ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Ang tunay na nagpupuri sa Diyos, ang tunay na nagtatanggap sa Panginoon ay yung sumusunod sa Kanya. Kasi sa ating mga kapatid dito sa mundong ito, yung mga sinasabing sila ay sumusunod at nagpupuri sila sa Panginoon, iba naman sinusunod nila, mga kapatid. Hindi ang ating Panginoon Kristo, hindi ang Espiritu ng sanglibutan. Kaya tayo, mga kapatid, patuloy sa pagsaliksik ng ating salita ng Diyos. Kaya tayo ay natagpuan na natin ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi napaka-importante ang kaligtasan natin sa mundong ito. Ang kaligtasan natin napaka-alaga kaysa sa buhay natin dito sa mundo, mga kapatid. Ang buhay natin dito napaka-insilang. Dapat matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Kasi yun yung tunay na buhay. Yung makapiling natin Tama ang ating po yun. Panginoon. Amen. Na sa araw na to, mga kapatid, at sa panahon ngayon, di ba, sinasabi God ni Santos. Kaya yung hirap, mga kapatid, maraming nawiwili sa mga aral na walang katotohanan. Kasi walang katotohanan yung mga kapatid kasi na hindi man nila masunod ang salita ng Diyos. Sa pamumuhay lang, hindi ka aya-aya sa paningin ng Diyos. Dapat tayo, mga kapatid, kung tumatanggap tayo at naalala natin ang Panginoon na nagpakahirap, kailangan umarap tayo sa Kanyang salita, hindi yung muni-muni lang, guni-guni nyo lang sarili mong pananampalataya. Yun yung kailangan natin na tunay na tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya mga kabataan, may malaki, dapat ito ang kailangan natin ipakita sa ating mga anak, na itong gawain, sanay sila na ito ang kailangan, na namumuhay tayo dito na mapayapa, nagkapiling natin ang ating mga anak. Amen. Kaya si Ding na may karunungan na galing sa ating Panginoon. Umati na eh. Nagbabago na si Ding. Amen. Kaya nag-aate na ang ating kabataan. Siya ay namumulat sa gawain. Praise God. Amen. Kaya napakabiyaya ng Diyos sa bawat mga anak niya. Kasi Hallelujah. nababago yung pananaw nila eh. Talagang sa gawain. Totoo yan. Pero kung hindi yung mga magulang
kung ganun pa rin, namulat sila, ganun pa rin, wala, hindi sila tatanggap ng biyaya ng Diyos. Amen. Yun yung biyaya ng Diyos kung Amen. tumanggap tayo ng salita ng kanyang salita. Yun yung kailangan natin tanggapin. Hindi yung inaasahan nyo lang, yung biyaya na yung mga kagustuhan nyo na pera, yung biyaya na hindi maligalig, masaya dito sa mundo, kung saan pupunta sa kalayawan. Hindi biyaya ng Diyos yun. Ano yun? Amen. Sa karunungan nyo lang nang galing yan. Napakaganda ng tunay na biyaya sa Diyos. Hallelujah. Yung makamta natin ang kanyang salita at ang kanyang katotohanan. Amen. Kaya natin, masaya tayo sa gabing ito kasi nagtitipon-tipon tayo. Amen. Ay tayo lang, kapiling natin, ating pamilya. Hallelujah. Tama. Napakaganda. Masaya ako kapatid. Napakaganda. Pero parang minsan, parang hindi ako masaya kung yung napipilitan lang. Tama. Parang napipilitan lang, mananampalataya. Balataya. Napipilitan lang umupo, pakikisama. Parang hindi ako masaya ramdam. Hindi tayo mga kapatid, parang napakasaya ang pakiramdam ko mga kapatid. Kaya kasi dito minsan nakatayo tayo dito, kita natin minsan pipikit pa yung mata. Napakaganda ng salita ng Diyos, tapos yung mata papikit na. Yun yung mga kapatid. Ang salita ng Diyos, kailangan natin masigla. Amen. Okay, sa gabing ito mga kapatid, tayo ay patuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos sa mga nanonood sa live na balang araw magsama-sama tayo kung kayo ay mga anak ng Diyos at makilala nyo ang tinig ng ating Panginoon. Tatanggapin natin agad yan. Kasi ganun ako mga kapatid. Nung nasa trabaho ako dati, narinig ko ang salita ng Diyos. Para pag tuwing gawain, parang gusto ko nang umuwi. Parang makapiling ko ang mga kapatira natin. Kaya minsan, nasa trabaho ako, tinatanong ko ang ating Panginoon kung ano ang kanyang gusto siya sa atin. Oo, tama. Kaya talagang humanap ng paraan ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, lalapit ka sa Kanya. Amen. Yun yung tunay, mga kapatid. Kaya marami ang mga dito sa mundo ito. Kaya lumalabas sa mga social media. Kaya daming wala na sa ayos yung pag-iisip nila kasi wala sila takot sa Panginoon. Yung mga lumalabas sa social media, yung mga kamunira. Yun yung kailangan natin. Huwag natin pakialaman yung hindi natin alam yung mga sinasabi nyo. Kailangan natin bago tayo magsalita, alamin muna natin
yung, yung isang Kristiyano, sinira ng patikos yung Muslim, dahil tulad mo. Yung Muslim kasi, totoo naman talaga na sila yung nauna Muslim dito Sa Pilipinas. Totoo yan. Kaya, wag nilang anuhin yung mga Muslim kasi banal yan. Banal ang pinag-uusapan. Hindi yung anuhin niya. Kaya tayo mga kapatid, sa lahat ng tao dito dapat nagmamahalan tayo. Kung magsasalita kayo, magbasa muna ng mga story o ano mga ilalabas nyo. Tama. Magbasa kayo ng ano kasi hindi nyo alam sinasabi nyo Yun yung ang mga Muslim, mababait yan mababait kasi kapatid ko doon nakatira doon sa bahay ng Muslim. Mga Muslim yun. Oo, mababait Bahay. mga Muslim. Marunong makisama. Kasi mababait yan na tutulungan ka pa niya. Kaya yung taong ganun wala na sa tunay na pag-iisip. Yung doktor daw yun. Okay, patuloy tayo mga kapatid. Ang ating isi-share sa gabi ito sa Peter, sa unang Peter, chapter 2. Okay. Kaya't sa pag-iwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapayumpabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalahi. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, yung parang sanggol na asain na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Magsilago tayo sa ikaliligtas natin. Gayahin natin yung bagong panganak kasi yung bagong panganak talagang wala pa yan ka muang-muang. Gatas pa lang. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya na kayo ay magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Dadakwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Yung katotohanan, yun yung tinatakwil ng mga taong hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Kayo rin naman nagaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal upang mag-andog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nagkakalugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo.
sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilagay sa Sion, ang isang batong panulo Oh. na pangulo, hirang mahalaga. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Yung sumasampalataya sa ating Panginoon ay hindi papahiya, mga kapatid. Kailangan sumunod tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Kristo. Sa inyong ang nananampalataya, siya ay mahalaga. Dadapwat sa hindi nananampalataya ang batong itinakwil nang nagsipagtayo ng bahay. Siyang naging pangulo sa panulo. At batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natisod sa salita. Yung batong nakapatong, yung batong yung bato tong na nakakatisod salita. Palibhasay mga Swahil na dito rin naman sila itinalaga para sa mga Swahil. Doon talaga sila itinalaga ng Diyos. Dapat kayo'y isang lahing irang, isang makaharing pagkasasordote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan ninyo, niyahong tumawag sa inyo mula sa katiliman hanggang sa kanyang kagilas-gilas na kaliwanagan. Nanang nakaraang panahon ay hindi bayan, dadapwat ngayon ay bayan na ng Diyos. Mga karaang panahon, hindi tunay na bayan, ngayon tunay na bayan ng Diyos, na hindi nagsipaggamit ng awa. Dadapwat ngayon ay nagsipaggamit ng awa. Gamit, matanggap na ang salita ng Diyos. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yung mga yung ilig ng pita, ng laman. Magano tayo, labanan natin na tayo ay hindi magkaroon, hindi natin masunod ito, yung laman. Kasi napakaan natin sa iniingatan natin ang ating kaluluwa na hindi tayo pahamak. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga intil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigaw ng masama. Amen. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdala. Kayo'y pasakop sa bawat panutuntunan ng tao, halang-halang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Pasakop tayo sa bawat
mga kapatid o sa Panginoon tayo lalapit. Pasakit tayo sa mga binabanal ng Diyos. Palatuntunan ng salita ng Diyos, doon tayo papasakop sa salita ng ating Panginoon. Sumunod tayo. O sa mga gobernador na sinugo niya, sa mga sinugo ng Diyos, makikinig tayo sa mga sinugo ng ating Panginoon. Panghihinganti sa nagsisigaw ng masama at sa kapurihan ng nagsisigaw ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Palalo, pasaway na hindi tumatanggap salita ng Diyos. Na gaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit ng balaban. Nakasamahan kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Mahalan sa mga kapatiran, mga kapatid. Mga alila kayo. Magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon. Amen. Hindi lamang sa mabubuti at may naon, kundi naman sa mapabagsik. Sapagkat ito'y kalugod-lugod, kung dahil sa budhing ukol sa Diyos. Buong puso na kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos. Magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan ng magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Yung tinatampal para inaano kayo ng salita ng ating Panginoon. Tanggapin natin na may pagtitiis. Ngunit kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Sapagkat ang ating Panginoon nagbata para sa atin, na kayo'y iniwanan na halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga akbang niya. Habang tayo ay magsunod sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo. Na siya ay galing sa pagkabata, pinakita niya ang karapat-dapat gawin sa bawat sa atin. Na ganito ang utos ng ating Panginoon. Na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ang ating Panginoon, hindi siya gumawa ng anong bagay na nagkakasala. Yun yung kailangan natin ingatan, mga kapatid. Yung hindi tayo magkasala. Kasi ganito ang Diyos eh. Siya yung nagpakitang daan ng abang galing sa pagkabata, lumaki siyang maganda ang kanyang gawa. May takot
sa Panginoon, sa kanyang Ama. Kung ano yung gusto ng kanyang Ama, yun yung sinusunod niya. Dapat doon tayo din susunod sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Kristo. Kasi siya yung ating ulo. Nanang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umaatol ng matuwid. Pinagkatiwala niya. Kasi kahit ginawan siya ng sama, hindi siya gumaganti. Kaya tayo, ganito rin dapat tayo. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan. Siya ang ating Panginoon. Siya ang nagdala ng mga kasalanan natin sa ibabaw ng kahoy. God, amen. Kaya tayo, yun yung kailangan natin. Huwag natin tingnan yung mga gawa ng tao. Kasi ang Diyos, siya yung nagdala ng kasalanan sa natin. Hindi. Yung mga namamatay pa tayo sa mga kasalanan, binuhay muli tayo. Katwiran na dahil sa kanyang mga sagot, ay mga sugat, ay nagsigaling kayo. Dahil sa kanyang sugat, nagsigaling tayo mga kapatid. Nabuhay muli tayo. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw. Dadapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor o obispo ng inyong mga kaluluwa. Nagsibalik mga pinagkaloob ng Diyos na ginamit niya na ipahayag ang kanyang mga salita, na tayo ay nagkaroon ng muli ng buhay na walang hanggan. Kung kayo ay tatanggapin niyo muli ang salita ng Diyos. Yun yung kailangan natin. At pagtanggap sa Panginoon, huwag na natin anuhin yung gagayahin natin ang Diyos kasi wala man tayo kakayanan. Kung di, sumunod lang tayo sa kanyang salita. Amen. Sa kanyang mga kautusan. Yun yung kailangan natin. Kasi siya na nga gumawa. Siya na eh. Yung iba gagayahin pa. Parang ininsulto nyo ang Diyos. Tama. Kasi papalo-palo rin kayo eh. Yun yung isipin natin mga kapatid. Huwag natin gayahin. Huwag na natin saktan ang ating sarili. Ang tunay na pagsisisi at paglapit sa Panginoon, itong kanyang salita, doon tayo magbabase, doon tayo susunod sa kanyang kautusan. Hindi natin gagawa pa tayo ng tradisyon na mga bagay, Amen. tradisyon natin. Mga kinagisingan pa, mga gawa pa ng mga ninuno, noon pa. Kaya maraming naliligaw na mga kapatid natin sa mundong ito, hindi na naniniwala kasi ang salita ng Diyos sobrang higpit. Yun yung tunay na kayo ay nagsisisi, kayo ay tumatanggap sa ating Panginoon. Kasi siya na nga nagbuhay sa atin muli. Kasi tayo ay nangangabatay sa mga kasalanan. Binuhay muli tayo sa pamagitan ng kanyang katawan. Inandog niya para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya napakaganda mga kapatid kung tayo ay gagawa lang ng
ay kung tayo ay susunod lang sa Panginoon. Ngayon, mga ibang tao, walang ibang ginawa, maligo, inuman, yun lang. Yun ba yung pagtanggap niyo sa Panginoon? Hindi yun. Para iba yung pagtanggap niyo sa ating Panginoon, sa inyong kagustuhan lang, kalayawan. Tayo tumanggap sa Diyos, isa tayo babago. Magpakabanal. Pilitin nga natin, pinapapilit ng Diyos na maiwasan natin ang sanglibutan. Kasi yun yung laging pinapakain nyo, sanglibutan. Kumapit tayo sa kanyang salita. Okay, yung lagi na yun sir sa gabing ito mga kapatid. At sa gabing ito na napakaganda at sa mga nanonood sa live na kayo ay patuloy sa pakikinig at saliksik din kayo ng salita ng Diyos. Kung kayo ay Bible naman sa cellphone, download lang kayo para may bahagi din nyo ang salita ng Diyos. Okay, na tayo ay muli tayong kikinig sa ating pastor. Amen. Pasa ko sa ating pastor na siyang papatuloy sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa gabi nito. Amen. Yes, Lord, alam natin mga kapatid na tinutukoy ng ating kapatid na cornerstone or panulok na bato. Diba? Ang panulok na bato ay walang iba, si Kristo. Diba? Sa isang poste na isang bahay o isang building ay makita natin na mayroon na siyang tinatawag na parilya. Yan yung tinatawag nating panulok. Panulok. Na yan yung tinatawag nating pundasyon. Ha? Tulad sa poste ko, wala itong pundasyon. Poste lang siya. Tama? Amen. Ang isang poste na walang pundasyon ay hindi mo siya pwedeng patungan na mabigat na isang bagay. Tama? Amen. Ibig sabihin na ang isang bagay na walang pundasyon ay madali siyang mawawasak. Madali siyang masira. Kasi wala ka siyang pundasyon. Kumbaga poste lang. Subukan nyo ang isang bagay na magtayo kayo ng isang bagay. Di ba kailangan nyo ng pabigat para hindi matumba? Nag-gets niyo ako? Amen. So, ibig sabihin, mayroong isang pundasyon na siyang magbibigay ng tibay. No? At nakita natin, diyan nakita ang isang Kristiyano, ang isang tao, na may pundasyon o may tibay sa kanyang pananampalataya. Amen. Nag-gets yung mga kapatid. At ang sabi nga, diyan sa basahin natin, binasa ng ating kapatid na si Brother Rando, kanina. No, sa 1 Peter chapter 3, balikan natin. Sugat kung sinabi niya, at chapter 2 ba yun? So, Sabi niya dito, sa verse 3, chapter 2, sa 1 Peter chapter 2 verse 3.
Ang sabi niya, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Ibig sabihin, kung mapagkilala lang natin ang Panginoon, siya ay mapagbiyaya. Amen. Ibig sabihin ng magpagkilala. Ibig sabihin ng salitang sa English, kasi dito sa Tagalog medyo layo eh. Dito tayo sa English. If so be ye have tasted. Ibig sabihin ng tasted, yung subok mo na. Kung Tagalogin natin, itama natin sa Tagalog, kung inyong nasubukan na, past tense, that Lord is gracious. Ibig sabihin, tasted, subok ka na. Ibig sabihin, kilala mo na siya. Amen. Amen. Tama. Kasi dito, napagkilala, kung inyong napagkilala. Ibig sabihin, dito naman sa English, tasted mo na. Ibig sabihin, naranasan mo na siya na mapagkilala. Amen. Amen? Amen. Tasted na. Ibig sabihin, subok ko na. Katulad sa isang tao, subok ko na. Kilala ko na. Na-try na kita eh. Tama. Amen. Di ba? Ganun po ang ibig sabihin ng tasted. Sa 4. To whom coming na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. What is the batong buhay? Yan ang ating pag-aralan niyan. Medyo malalim, ha? Medyo malalim ito. Tingnan nyo mamaya, yung binasa natin, yung batong buhay. Connection ito sa church. Amen. Brother Ando, connection ito sa relihiyon. Tingnan nyo. Ibig sabihin, ang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Itinakwil ng mga tao ang buhay na bato na ito. Amen. Amen. Tama. Datapot sa Diyos ay hirang mahalaga. Napakahalagang tao na ito. Na ito'y tinakwil ng mga tao. Kayo rin naman, nagaya ng mga batong buhay. Amen. Amen. Hindi nyo alam na tayo'y mga pilar. Amen. Ibig sabihin ng pilar, puste tayo. Amen. Tama. Nagits nyo ko? Amen. Ang ating pundasyon ay walang iba, si Kristo. Christ. Nagits nyo? Amen. Natatayong kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging makasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hait na ukol sa Espiritu. Amen? Amen. Tama. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito ang aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulo na pangulo na hirang mahalaga at ang sumasampalataya sa kaya hindi mapapahiya. Amen? Amen. Ito yung batong panulo, ito yung batong pundasyon, tayo ang mga pilar. Ibig sabihin ng pilar, puste. Amen. Nakisyo ko? Amen. Tayo yung mga haligi. Ang anumang haligi or pundasyon, anumang haligi na walang pundasyon, walang tibay. Ibig sabihin, kung tayo'y mga mananampalataya, ang inyong pananampalataya na wala sa pundasyon ay walang tibay. Ang pag-usapan dito ay church, hindi church ng building. Amen? Nagis yung mga kapatid. Amen. Kaya mali po yung sinasabi nila, kami ang totoong church. No! Tama. Kailan ang itinayo ang church? Sino ang magtayo ng church? Hindi po tao. Ang magtayo ng church, si Kristo. Amen. Paano to itatayo ni Christ? Tingnan natin. Sa Mateo, makinig kayo maigi para maging malalim tayo. No? Malalim ito. Nabinasa natin kapatid. Pumunta tayo sa Mateo. Hallelujah. Sana makita. Tignan natin sa 16, Matthew 16. Hallelujah. 16:18.
Simulan natin sa Matthew 16:18. Pero simulan natin dito sa ito si Pablo, ito si Pedro ay kung titingnan nyo, kausap niya si Christ. Sabi niya dito, sa 13, simulan natin. Nang dumating na si Jesus sa mga sakop ng Kasarya ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad, nagtanong siya sa kanyang mga alagad na sinabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Tinanong niya ang mga apostol, ano pagkakilala nila sa anak ng tao? At itinuro niya ang anak ng tao siya. Makinig tayo. Pakinggan natin maigi. Amen. Ang kanilang sinabi, ang anang ilan sa kanila, ikaw ay si Juan Bautista. Ang ilan naman ay ikaw daw ay si Elias. At ang mga iba naman, ikaw daw ay si Jeremiah. O isa sa mga propeta. So, mayroong pagkakilala na pagkaiba-iba ang pagkakilala nila kay Jesus. Tama? Tama. Ang iba kay Jeremiah siya yung espiritu ni Jeremiah, siya yung espiritu ni Elias na nasa kanya, espiritu ni Bautista. Tama? Amen. Ang iba naman ay sinabi nila na siya ay isang propeta. Pero hindi sang-ayon ang ating Panginoon yan, na si Kristo. Kaya sinabi sa kanila, ang sabi ng Panginoon sa kanila, datapwat, ano ang sabi niyo kung sino ako? Tinanong niya ang mga apostol, ang kanyang mga alagad, sino ako? Ano sabi niyo sa kanila? Sino ako? Sumagot si Pedro, si Simon Pedro, at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi siya propeta. Amen. Amen? Amen. Hindi siya si Jeremiah, hindi siya si John, hindi siya si Elias. Amen? Amen. Tama. Kundi siya ay anak ng Diyos na buhay. Buhay. Tama. Tama ba? Amen. At sumagot si Jesus, yun ang sagot ni Pedro. Tama? Oh, amen. At sumagot si Jesus sa 17, at sa kanya sinabi, mapalad ka. Yung mga taong nakakilala lamang kay Jesus na isang propeta, isang Jeremiah, isang Elias, amen? Amen. Ay hindi sila mapalad kasi hindi nila nakilala na anak ng Diyos ito. Tama. Amen. Pero itong si Pedro na mangingisda na walang pinag-aralan, pero nakakilala siya na siya ay anak ng Diyos, siya si Kristo na anak ng Diyos na buhay. Amen. At ang sabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka sa nun, Pedro Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at dugo. Ibig sabihin ng hindi pinahayag ng laman at dugo, hindi ito pinahayag sa mga Bible school, hindi ito pinahayag ng magagaling na magsalita ng mga theologian, hindi ito pinahayag sa magagaling na mananalitang mga pastor. Amen? Amen. Hindi ito hinahayag sa magagaling na tapos ng 12 years, 10 years na philosophy. Amen? Amen. Ito'y hinahayag. At sino ang maghayag? Sapagkat hindi pinahayag sa ito ng laman at ng dugo ng mga tao. Sabi ni Pablo, hindi ito tinanggap ko galing sa tao, kundi galing ito sa Espiritu Santo sa pamagitan ni Jesucristo. Amen? Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, ang sabi ni Jesus, dito, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa ito ng laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit ang siyang nagpapahayag kay Pablo. Amen. Amen? Amen. Ibig sabihin, Sam, kailangan natin mahayagan ng salita ng Diyos na ang magpapahayag yung Ama. Tama. Tama. Amen? Amen.
At doon itatayo ng Diyos ang kanyang iglesia. Amen. Amen. Tama. Hallelujah! Hindi sa pagtayo ng building, hindi doon sa ibang bansa ang pagtayo ng building, hindi sa Amerika ang pagtayo ng building, ay sabi ni Jesus, sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sino ang magtayo ng iglesia? Jesus Christ. Si Jesus Christ. Amen. 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 Aking itatayo ang iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi masipag na iglaban sa kanya. Amen. Amen. Anong itatayo niyang iglesia? Ito yung tayo, yung mga pilar. Amen. Ito ang iglesia, hindi yung mga bato na mawalang buhay. Amen. Ang mga batong itinutukoy na pundasyon ay tayo mga pillars. Ang mga pundasyon ay walang iba, si Kristo. So, amen. So maghanap pa tayo ng church. Isa lamang ang magtatayo ng church. Amen. Si Kristo. Christ. Hindi yung building na tinutukoy niya. I will build my church. Anong i-build niyang church? Revelation. Kapahayagan. Yan yung kapahayagan na galing sa kanyang Ama ang Amen. maghahayag sa iyo. Amen. 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 Nag-isyo ko mga kapatid. Amen. Yun yung binasa ng ating kapatid sa 1 Peter na sinasabi ni Brother Ando, ang sabi ni Brother Ham. Amen? Amen. Sana naintindihan nyo, dito medyo malalim. Sabi niya dito, ngayon, ang sabi ni Brother Ham, now is not only giving crowns. Hindi lang na tayo binibigyan ng crowns. But he sees this in the bride will be made pillars in the temple. Tayo daw ay mga haligi sa templo. Amen. Amen. Tama. Hindi templo pa lang simento na malaking simbahan. Kahit lagyan mo ng magandang palamuti. Amen. Ang templo na itinutukoy tayo dito ay tayo. Tayo. Amen. But what is the temple of God? Ano ang templo ng Diyos? Jesus spoke of His body. Ang itinukoy ng Diyos, ang kanyang templong na itatayo sa kanyang katawan. Amen? Amen. Sabi niya, it was the temple of God, but now that we are His body. Brother Ando, para maging pillar ka of the temple of God, maging bahagi ka sa katawan ni Jesus Christ dahil ikaw ang pillar, si Christ ang pundasyon. Amen. Hallelujah. Tama. Hallelujah. But now we are this body. Ngayon tayo daw ang katawan ni Christ. Amen. 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 Sabi niya, the true church is the temple of God by the Holy Ghost within us. Amen. Hallelujah. Ang tunay na iglesia, ang tunay na templo, ang Diyos ay nananahan. Amen. Amen. Sa atin. Amen. Nakita ko? Amen. Ibig sabihin, yung tunay na church, ang panulok na bato ay ang tinutukoy, which is Jesus Christ. That is the revelation. Amen. Now, He is going to make the overcomer a pillar in the temple. But what a pillar? Pillar is actually the part of the foundation. Ang pillar daw, ang pusti, ay bahagi sa pundasyon. Amen. Nakita ko? Amen. Pwede kang maglagay ng pundasyon, pero kung walang haligi, hindi makikita ang pundasyon. Hindi pwede. Pwede kang maglagay ng puste, pero walang pundasyon, pwede. Pero walang tibay. Tama? Amen. Sabi na dito, the foundation for the whole, the superstructure. The pillar is actually a part of the foundation for it. Tayo daw ang pillar. Tayo ang pillar, tinutukoy ni Brother Ham. Tayo ang haligi. Amen. Amen? Amen. Kaya kayo gumagawa sa church. Kayo ang haligi, hindi totoo yung haligi diyan. Nagits ko? Amen. Kayo ang haligi. Yung mga gumaganap, Tama. sabi niya,
Sabi sa Ephesians chapter 2:19. Basahin natin. Ephesians chapter 2 verse 19 hanggang 22. Hallelujah. Sinusuga ko lang sinabi ni brother mo. Ephesians chapter 2:19. Basahin natin. Sabi niya dito, now, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Sabi po dito, kaya nga, kayo ay hindi na nga taga-ibang lupa, hindi na kayo taga-ibang bansa, o hindi na kayo mga manlalakbay, kundi kayo na ay mga kababayan na kasama ng mga banal. Amen. At sambahayan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, hindi na tayo mga dayo, hindi ka na Pilipino, hindi ka na Amerikano, amen? Amen. Ibig sabihin ng foreigner, hindi mo yan original na pinagsisilangan. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa Amerika, pumunta ka sa Malaysia, Indonesia, China, ang tawag sa iyo foreigners kasi hindi ka taga roon, amen? Amen. Pero pag dito, ang sabi niya, hindi na kayo mga taga-ibang bansa. Amen? Hindi na kayo manlalakbay. Kundi kayo yung mga taga-babayan na kasama ng mga banal at sambahayan na kayo ng Diyos. Ibig ng sambahayan ng Diyos. Ano salitang sambahayan? Yun na ang tinutuluyan ng Diyos. Amen. Nag-isyo ko? Amen. Ibig sabihin ng salitang sambahayan, GM, katulad natin, isa tayong sambahayan. Ibig sabihin ng sambahayan, isa tayo sa isang bahay, tayo'y magkakasama. Nag-isyo ko? Amen. Isa na kayong pamilya. Ganun po ang relasyon sa Diyos. Tama ba? Amen. Kaya nga sabi niya, now, and are built upon the foundation of the apostle. Oh, ang magtatayo na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Ang magbibuild ng pundasyon, kaya hindi tayo lalayo sa mga apostol. Anong Amen. mga apostol? Sa Biblia. Biblia, tama. Amen. Amen? Kasi yan ang magbibuild ng pundasyon. Hindi sa mga doktrinang gawa-gawa ng tao na wala sa Biblia. Ang sabi dito na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Kaya ang church ay nakakasalig sa apostol. Ang ibig sabihin ng mga sulat sa mga apostol, itong pure Bible. Amen. Amen? Amen. At ng mga propeta. Bakit? Dahil ang Biblia ay naisulat sa pamagitan ng mga apostol at mga propeta. Na si Jesucristo din ang Pangulong Bato sa panulok. So, ang magtayo ng pilar, tandaan nyo, ang magtayo ng pilar daw, tayo mga pilar, mga Christian, mga mananampalataya, tayo daw yung mga pilar. Ibig sabihin, inilalagay tayo ng mga apostol sa doktrina ng apostol at doktrina ng propeta na sa Biblia, tayo itinatayo sa pundasyon ni Christ. Amen. Tama. Kaya itinuturo ni Pablo lagi kay Christ. Christ. Amen. So, sila rin yung nagtatayo. Ibig sabihin, kaya nga, muron tayo, Bible. Bakit Bible? Kasi yan ang magpo-pilar. Yan ang magpo-form para magiging pilar ka. Amen. At ilalagay ka ng mga propeta at mga apostol sa pundasyon kay Christ. Amen? Christ, amen. O kasi kung ikaw ay ilalagay ng mga pastor na bulaan, na 10 years daw sila nag-aral, 4 years, 6 years sila nag-aral ng philosophy, wala po sa Biblia yan na mag-aral ka ng philosophy. Ang sabi ng ating Panginoon, pag ikay ginamit ng Diyos, no? Ang education ay mangmang para sa Diyos. Amen. Sabi ng Bible. Pero nakita natin na si Kristo kapag magamit yan, napaka-perfect na napakatalino niyan. Tama.
Amen. Sabi niya dito, ibig sabihin, nasa kanya ang buong gusali. Tingnan niyo, ito yung iglesyang itatayo ni Christ na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Itong church na ito o itong templo na ito ay lumalago. Amen. Amen? Amen. Hindi simento. Hindi yung nagpapaganda. Tama. Mali ang denominasyon. Ang sabi na, ang paglago daw ng church ay pagdami. Hindi. Ang paglago dito, yung kabanalan. Kanalan. Amen. Tama. Lumago upang isang templong banal sa Panginoon. Ibig sabihin, kabanalan ang tinutukoy dito. Hindi kailangan ng Diyos kahit ilang milyon na member para pakinggan kayo ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos para mapakinggan at makita, maging pilar ka sa templo niya, ay maging banal at karapat-dapat ka. Pag inaatangan ka ng isang bagay sa gawain ng Diyos, ay matibay ka. May Amen. pundasyon ka ng pananampalataya. Amen? Amen. Kaya dito sa posisyon sa church, hindi ka pwedeng lagyan ng atang na gusto mo lang. Kailangan may pundasyon ka na pananampalataya kay Kristo. Pag inatangan ka dito ng posisyon sa church, kaya mong pasanin. Amen. Amen? Sabi niya, nasa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sinong itinatayo? Tayo. Tayo. Tayo ang templo. Amen. Ano sabi sa iglesia? Hindi nyo ba nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Amen. Amen? Itinatayo tayo. Sino ang magtayo sa atin? Si Christ. Itinatayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Amen. Hallelujah! Mananahan ang banal na Espiritu Amen. sa atin, yung may buhay. Hindi mananahan ang banal na Espiritu sa walang buhay. Hindi ka nanahan ang banal na Espiritu sa hayop. How much more pa sa bato? Brother Rando, ang tinutukoy niyang church na I will build my church, si Christ ang magtayo. Tama. Amen. Sabi niya, I will build my church. Aking itatayo sa ibabaw na batong ito. Anong batong ito? Revelation, kapahayagan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Nagis nyo? Amen. Kasi kung wala kayong revelasyon, walang pundasyon ang inyong pananampalataya. Tama. Manglalamig ka. Parang tayo yung materials. Yes. Kung wala kang pundasyon, wala kang revelation, Sam, manlalamig ka kasi wala kang nakikitang nahayag. Tama. Amen. Amen? Para kang nanood sa isang television na black screen. Tama? Amen. Pero kung may revelation, ibig sabihin ng revelation, kahayagan, nakikita mo, nandun yung excitement Tama. ng kasunod ng eksena. Amen? Amen. Ganun ang revelation. Revelation to rebuild again, rebuild again. Amen? Episode to episode, that is the revelation. Unti-unti kang nahahayag ang revelation. Hindi yung nanatili ang revelation ay ganito na, reveal na. Hindi, nagpatuloy nagkapahayagan. Tama. Amen. Kaya nga sabi ni Brother Ando kanina, na binasa niya sa 1 Peter chapter 2, na katulad kayo sana ng isang bata. Amen? Amen. Walang ibang gagawin. Ang bata umiiyak. At alam mo na ng bata na kailangan niya ng gatas. Amen? Amen. Ibig sabihin, dapat daw spiritually, na ganun dapat tayo mga spiritual, na hindi tayo nabubuhay. Kailangan ko ng gatas, kailangan ko ng Espiritu Santo. Ano yung Espiritu Santo? Ay pumunta ako sa church na makakain na naman ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah! Amen? Amen. Nag-isyo ko? Amen. Dapat daw ganun ang bata. Hinahanap niya yung source ng pinanggalingan ng nanay niya
saan siya dididi ng nanay niya, Brother Rando. Tama. Kasi hindi man alam ng bata na yun ang magiging buhay niya, na kapag hindi siya makakain ay mamamatay. Pero mayroong something sa kanyang sarili na hinahanap niya yung gatas na yun. Amen. Amen? Dapat ganun daw ang Kristiyano. Kailangan, sabi, binasa ni Brother Luke, kailangan dapat ganun ang Kristiyano. Hinahanap niya ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, naroon ang banal na Espiritu Santo. Dapat daw may nararamdaman ka. Ang bata hindi niya kayang i-explain na, nagugutom ako, mama. Hallelujah. Mama, kailangan ko yan kasi kung hindi ko kailangan yan, mamamatay ako. Hindi niya alam yun. Amen. Dapat mayroon daw isting sa ating sarili na kailangan natin yun, ang banal na Espiritu Santo. Amen? Amen. Ang banal na Espiritu Santo ay narandyan sa salita ng Diyos. Kasi sabi ni Kristo, ang aking mga salita ay pawang Espiritu. Amen? Amen. So naroon ang ating source of life. Sa Amen? Amen. Yun ang kailangan nating buhay. Yun yung sabi ni Jesus, I will build my church. Hindi tradisyon. Naalala ko naman ngayon, panahon ngayon. Ano bang panahon tayo ngayon? Huwebes Santo. Buti pa ang araw naging Santo. Bukas, Biyernes Santo. Santong araw. Saint Day. No? Tingnan natin. Ito na yung araw ng manggagamot. Mga espiritista. Magkakatay sila ng baboy doon sa kuweba. Magpatulo daw sila ng dugo para sa kanilang orasyon. At pagkatapos niyang task nila, may task din sila, Brother Rando. Task daw nila yun, magkatay sila ng baboy o manok doon sa malimlim. Hindi sila pwedeng disturbuhin. Oh. May panata sila roon. May nagturo pa sa akin dati. Kalimutan pa pangalan. Sabi niya sa akin, kumuha ka ng buto ng patay sa sementeryo ng mahal na araw. Doon mo ilibing sa gitna sa krus ng daan. Daanan sa krus, doon mo ilibing sa gitna. At isama mo, magkuha ka rin ng isang pusa na itim. Na doon mo ilagay, sabi niya. Bukasan, ng alas 12 din sa krus na daan. Oh. Kinabukas. Hindi kalsada, daan, yung daan na tao. Eh yung bahay namin, malapit pa naman ng krus. Hindi ka na maniwala. Yung pusa ng kapitbahay namin na itim, munti ko nang ilagay sa sako kasi naniwala na ako eh. Naghukay na ako doon sa krus ng daan, sa gitna. Oh. No? Nadisgrasya pa yung kapitbahay namin na tapilok mo sa butas. Taman dumaan. Ito na yung mga kardam-kardam. No? At pagkatapos yung Brother Rando, maglagay ka dun sa rebulto ng hahain at handog sa loob ng mula Lunes hanggang Biyernes Santo. Pwede ka na manggamot, hindi ka na tatablan. Ano daw, mga espiritong masama, mga awak-wak, hindi makakalapit sa'yo. Mga aswang. Diba? Ano mga kardam-kardam? That is the powerful in Jesus' name, Jesus Christ's name. Tama. Amen. Tandaan nyo, ang sabi ng Biblia, walang ibang makapangyarihan. Ang sabi ng Biblia, sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa. Amen? Sa ilalim ng lupa, ng mga espiritu. Ibig sabihin ng ilalim ng lupa, yung mga nilalang sa ilalim ng lupa, yung mga espiritu na hindi natin nakikita. Sa pangalan ni Jesus,
lahat po yan ay luluhod. Amen. Sabi ng Biblia, so si Hesus Kristo lamang ang makapangyarihan Sa lahat. sa lahat ng pangalan. Amen. Yan lamang armas natin. Si Jesus Christ. Jesus Christ. Yan lang at sandata natin, si Jesus Christ. Magtiwala ka at mananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Amen. Yan ang sandata. Hindi mo na kailangan na magkuha pa ng buto ng mga patay doon, idemanda ka pa ng kamag-anak. Isip na tuloy ko na. Yung kamag-anak ko doon, basagin ko kaya kasi kilala ko yung mga sepulturero doon, kamag-anak ko, brother Nando. Mga pinsan ko, mga sepulturero, natutulog nga ako sa sementeryo. Lahat ng mga alay na araw ng mga patay, busog na busog ako niyan. Kasi sumasama ako sa pinsan ko. Yung mga biskwit na nakasilyo, mga ano, nako, may gin pa. Baong dala-dala ko yung gin, iinom kami mga barkada ko. Nalala ko, hindi nila alam kung saan ko daw binili yun. Parang dami mong grocery, pre. Sabi niya, hindi yung grocery galing sa cemetery yun. Pinagpupulot ko na isang Red Horse, halo-halong alak. No. Masama ko. Gumagawa rin ako ng kandila dati. Layas, hindi pa ako layas. Ibig sabihin, dumidiskarte ako para makapira ako. Amen. Minsan isip ko parang nabana yata staircase. Nung bata ko, kung dumidiskarte ka kay sementeryo. Yung mga kandila, yung mga lusaw na kandila, Brother Rando, naglalagay kami ng lata doon, magsisindihan sila. Doon sa daanan ng ano, kasi ang sementeryo kasi sa amin, ang humahawak niya kamag-anak namin. Kaya lahat din yung mga tiyahin ng papa ko, gumagawa ng kandila, yun ang negosyo. Kaya ako gumagawa rin ako doon. Marunong akong gumawa niyan. So makita natin na kaya natulog kami sa sementeryo, kahit magdamag kami doon, tulog, nakailang matagal kami natulog yan kasi yung bahay nila, ang likod, Brother Rando, pansyon. Tapi lang talaga sila ng sementeryo. Yung bahay na Tio Ibing, pati ng kuya ng papa ko. Doon kasi tuwing Sabado Linggo, doon na kami. Doon, masarap matulog doon sa ibabaw ng pansyon kasi yung bubong ng bahay nila, yung bintana, kasi parang mataas yung bahay ng tiyo ko. Kasi yung pansyon, halos kapantay na niya yung taas. So, pag doon kami dadaan sa bintana, doon kami natutulog sa pansyon. Ay, baba. Oh, nung una, takot ako. Pero wala man. Kasi nasa isip lang kasi yung takot. Oh, sige. Nasa isip mo lang yan. Pero ba? Nakakapanood mo siguro sa pelikula, yun yung mga bangkay na lumalabas doon. Ito papanood na kinakondisyon na utak na yan. No? Espiritu lang to yan. So naalala ko doon eh. So alam natin mga kapatid na walang ibang makapangyarihang pangalan na binigay sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Manampalataya lang kayo. Manampalataya kayo kay Kristo, manampalataya ko kay Kristo. Hindi nyo na kailangan ng karnam-karnam, hindi nyo kailangan ng katay-katay pa dyan. Ang kailangan nyo lang, ang sabi ng Biblia, manampalataya kayo at magtiwala kayo sa Kanya ng lubos ng inyong puso. Amen? Amen. Ano mang sakit at karamdaman. Alam nyo, nakaramdam din ako ng kaba. Kasi si Jana, panay suka. Yung anak ko, yung bunso, yung babae kong anak. Panay suka. Pag dumidi siya, sinusuka. Umubo siya, sumusuka. Tapos ang baho ng dumi niya. Pero salamat ako sa Diyos, hindi siya pumapayat. Mabigat pa rin siya. Hindi siya, walang epekto sa kanya. Iyakan siya, tapos bungay ang mukha niya. Talagang may naramdaman ang kapatid ko. Ako pati yung anak ko. No? Yung anak ko, talagang may naramdaman. Nag-alala ko. Sabi ko kay Berlin, nabitawan ko pa nga minsan ng salita. Ipa-check up kaya to. Pero inimagine ko parang wala akong pananampalataya. Pag inipo ko siya, Jesus Christ, Jesus Christ. Tapos,
Kumuha ako ng panghaplas, hinaplas ko sa likod niya. May malamig ako nakapa. Lamig siya. At noon, nakapa ko sa kanya, mamaya, kasi putla na eh, puti ng labi ng anak ko eh. Pero hindi ako natakot. Meron na akong konting naramdaman kasi siyempre pagmamahal ko siguro sa anak ko. Parang ayaw kong masaktan siya, ayaw kong, lalo na babae siya. Parang kung ano, ngayon, niyakap ko siya, ginaganan-ganan ko. Panay ako pray, panalangin sa Panginoon Kristo. No? Kaya minsan ang mga anak ko, nagkakasakit, pinagkatiwala ko na lang sa Diyos. Sa mahal pa naman, kaya nga sabi ni BBM, na wag daw, isang sandok na kanin, okay na yan. Sabi ng ating presidente. Kasi mahal ang hospital, kasi ang kanin daw nagkakaroon ng sugar. Di na lang sasabihin, huwag na lang kayong kumain. Sila na lang. Pag kumain ako isang sandok, parang wala pa lang. Parang hindi man lang ako kakain. Diba? So, salamat sa Panginoon. Tayo ay, yung Diyos ay nandito sa atin. Amen. Ano sabi? Tayo ang pillar sa ang pundasyon natin si Kristo. Amen? Amen. Ipagkatiwala nyo, ano mang sakit at karamdaman nyo, ipagkatiwala nyo sa Diyos. Sa ating Panginoon. Huwag kayong pumunta kay Mang Ernie. Huwag kayong pumunta kay Mang Lucio. Pati kiki ng ngipin niya, ginagamot doon sa anak ko. Habang lalakad ako pa uwi, nasusuka ako eh. Kinikiki yung kiki ng ngipin niya. Gusto ko sawayin. Sabi niya, may kumukontrang espiritu dito sa hindi niya masabing tinutukoy kasi tinitigan ko siya eh. Pati kiki, gamot na. Wala, tiwala kayo kay Jesus Christ. Maniwala kay Jesus. Naalala pa ni Berlin pa kayo. No? At tapos may dura-dura pa siyang nalalaman na sabay ubo. Buti, dinura niya yung plima sa labas. Dito sa anak ko. Ay, doon niya plus. Amen. Jesus Christ lang. Maniwala kay Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng salita, walang ibang makapangrihang pangalan kahit demonyo luluhod sa pangalan na yan. Kung kayo may pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Tayo si tayo. No? At po'y God, tayo po'y isip ko. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito'y dalanginan sa oras na ito. Ikaw po ang bahala sa amin. Ikaw po ang bahala sa amin. Magpaunawa sa amin. Sa bawat isa sa amin. Ama at tunay na iglesia na itatayo ang iyong iglesia. Ikaw po ang magtayo ang Diyos. At itatayo mo ang iglesia kung saan ang kapahayagan na ibinigay ng iyong Ama. O Diyos na makapangyarihan, tulad ni Pedro, na binigyan mo ng susi. Bakit binigyan mo ng susi? Dahil nasa Kanya ang kapahayagan ng iyong salita. Kaya nasa Kanya ang authority. Ama na nawa, ibinigay mo sa amin sa gabing ito ang authority. Ang susi na yun, ang inyong pangalan, Jesus Christ. Na ang susi na yan, na mahawakan namin ang pangalan na yan. Lord God, walang magtatagumpay na kalaban. Maski kamatayan at anong sakit at karamdaman, walang mananaig sa pangalan. Mas higit ang pangalan na yun
Ama, kung anumang may karamdaman, nanood sa gawain ito, tipuin nyo lamang ang screen ng inyong cellphone o telebisyon o ano pa man at magtiwala ka sa Panginoon. Kahit anong ikamamatay na sakit o cancer pa man o ato pa, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa ating Panginoon sa Kristo. Sa pangalan na yan na ibinigay ng Ama upang ikay gagaling. Sabi nga na binasa ng ating kapatid kanina, siya'y nagbubog, siya'y napako, siya'y nagdusa para sa ating kagalingan. Siya'y namatay upang tayo gumaling. Marami pong salamat na ibinigay mo sa amin ang gift na yun. Ikaw po ang bahala ang kalago. At ikaw po bahala sa ating pamilya. Ama, aking anak ay napapasalamat ako sa aking anak na bunso kay isa kong babaeng anak ay gumaling at lubos na siya gumaling at ikaw na po ang bahala sa kanyang kalusugan at ganoon din sa ating mga anak ng mga lalaki o Lord God, ikaw po ang bahala sa kanila. Ikaw po ang patuloy, ganoon din sa kanyang bahay. Ikaw po ang mag-manage at magturo sa mga anak niya ng mabuting asal at mabuting ugali. At ganoon din Lord God, at pagpabayan mo ako, Diyos, sa aking anak buhay, O Lord God, sa aking paglilingkod. At ganoon din Lord God, ikaw po ang bahala sa gawain ito. Ikaw po ang magtayo, hindi po ako. Kami lamang ay gamit mo lamang, instrumento lamang. At ganoon din si ating kapatid na si Brother Ando, gamitin mo siya, patuloy mo siya, bigyan ng karunungan ng iyong mga salita. Ikaw po ang magpapakalakas sa kanyang pananampalataya. At ganoon ang kanyang anak, si Sam, ang mga kalusugan. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalusugan na maganda, Lord God, upang patuloy sila magpuri sa iyo. At ganoon din, Sister Rina, na malapit lang pag-uwi. Ikaw po ang mag-ingat sa kanya. Nawa ang aming dinidilig na dinadaing na pag-iingat yung pananampalataya niya, Lord God, na init sa iyo. Nawa na hindi manakaw ng kaaway. Ganun din yun ang kanyang kapatid, si Sister Manila, na makauwi sila na maganda at makasama namin sa pananampalataya nito, sa gawain nito. At ikaw na po ang bahala sa kanila. Ganun din, Lord God, ng mga kapatiran na hindi ko nabanggit. Nawa maging mainit sila at dumako sa dakong ito. Nawa maintindihan nila ang kapahayagan. Kung meron man lang silang na ilagay sa kanilang puso, ay maintindihan nila ito. Ikaw po ang bahala sa kanila, mga nanunood, mga ano pa man, ikaw po ang bahala sa kanila. Ikaw po nakakaalam sa sitwasyon nila. O Lord God, ikaw po Diyos ng namamahagi ng Banal na Espiritu Santo. Maraming po salamat sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. God bless mga kapatid.